Filipino 4, Quarter 3, Week 6. Matatag Curriculum. Kasanayan at layunin, mga kasanayan sa pakikinig at pagbasa. Mga kasanayang pagtanggap. Nakatutugon ng mahusay sa tahimik na pagbasa. Nauunawaan ang tekstong naratibo. Kwentong kababalaghan. Natutukoy ang nagsasalita o nagsasalaysay. Nahihinuha ang susunod na pangyayari. Naibibigay ang opinyon at reaksyon sa pangyayari. Naiuugnay ang kaisipan ng akda sa sariling karanasan. Nasusuri ang layon ng teksto, magsalaysay. Natutukoy ang mahalagang pangyayari sa bawat bahagi ng kwento. Natutukoy ang mga bahagi ng teksto, simula, gitna, wakas. Natutukoy ang magkakaugnay na pangyayari sa simula, gitna, at wakas ng kwento. Naiuugnay ang kaisipan ng akda sa sariling karanasan. Mga kasanayan sa pagsasalita at pagsulat, mga kasanayang produktibo. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Pang-abay na panggaano. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskursong nagsasalaysay. Nakabubuo ng mga pahayag ginagamitan ng mga pang-abay na panggaano. Nakabubuo ng teksto, may mga panandang nag-uugnay ng mga ideya. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskursong nagsasalaysay. Nakabubuo ng tekstong may mga panandang nag-uugnay ng mga ideya, mga hudyat ng pagkasunod-sunod sa tekstong pasalaysay. Mga kasanayan sa panonood at presentasyon. Nailalarawan ang ipinahihiwatig na kahulugan ng mga elementong biswal, linya, hugis, kulay, espasyo, pag-aanyo, at direksyon, directionary, na nasa tekstong namasid o napanood. Nilalaman, akdang naratibo, kwentong kababalaghan. Mga kaugnay na paksa, wika, pang-abay na panggaano, pagbuo ng tekstong pasalaysay, tekstong biswal, teksto, memes, logo, icons, barcode, QR code, cartooning, at iba pa. Para sa integrasyon, mga pagpapahalagang kultural, mga paniniwala. Para sa unang araw. Tukoy salita. Tukuyin ang salitang inilalarawan sa bawat bilang. Piliin ang iyong sagot sa kahon. Narito ang mga pagpipilian. Bathala, diwata, mito, kabunyan, mababaya. Una, ito ay sinaunang tawag o kinagawiang tawag para sa Diyos at kadalasay ginagamit sa Katagalugan. Pangalawa, siya ay isang magandang babaeng pinaniniwalaang nag-aalaga sa kalikasan. Ito ay malikhaing kwento ng pagtalakay sa pagkakalikha ng daigdig na may karakter na mala-Diyos o makapangyarihan. Siya ay Diyos ng mga ninuno sa Ifugao at pinaniniwalaang nakatira sa ikalimang pinakamataas na lugar ng daigdig. Makapangyarihang Diyos ng mga ninuno sa Bukidnon. Pinaniniwalaang siya ay tumitira sa tahanang tulad din ng sa kanyang mga sakop. May kapangyarihan siya at nasasakop niya ang ibang maliliit na Diyos at Diyosa. Narito ang mga tamang sagot. Bathala, diwata, mito, kabunyan, at mababaya. Tingnan ang mga sumusunod na larawan.
Piliin ang larawang kaya niyong kilalanin o alam niyong kwento tungkol sa mga ito. Narito ang mga larawan. Isulat ang kanilang pangalan. Sumunod na mga larawan. Narito ang mga posibleng sagot: aswang, manananggal, tiyanak, kapre, nuno, manghuhula, albularyo, engkanto. Magtulungang buuin ang dalawang hanay ng AGN chart batay sa pagbabahaging ginawa ng mga bata tungkol sa mga larawan. Ang huling hanay ay bubuuin lang sa huling araw ng linggo. Narito ang chart. A. Alam ko. G. Gusto kong malaman. At N. Nalaman ko. Oo, hindi, maaari, bakit. Basahin ang bawat pangungusap at sagutin ng oo, hindi o maaari ang tanong sa ibaba nito. Ipaliwanag kung bakit ganyan ang sagot mo. Pagkatapos, magbigay ng isang salitang maaaring maging katumbas ng salitang nasa langguhitan. Oo, hindi, maaari, bakit. Basahin ang bawat pangungusap at sagutin ng oo, hindi o maaari ang tanong sa ibaba nito. Ipaliwanag kung bakit ganyan ang sagot mo. Una, mahirap daw itaboy ang isang masamang nilalang. Inaaalis ba ang nilalang na itinataboy? Pangalawa, huwag mo raw gagalawin ang punso at baka may nakatirang nuno rito. Ang punso ba ay gawa sa semento? Ang albularyo ay nakatulong upang paalisin ang masamang espiritu. Nag-aral kaya ng medisina ang albularyo? Ang nuno ay nakita sa silong ng gusali. Sa itaas kaya ng gusali nakita ang nuno? Nagpasalamat sila at nakalabas sila sa mahabang lagusan. Ang lagusan ba ay isang kwarto? Tinatanong siya, subalit umiiling lang at umiiyak. Gusto bang sumagot ang isang taong umiiling? Natatakot siya, subalit kumakalma naman kung nakayakap kay nanay. Nagsisigaw kaya ang isang taong kumakalma? Unat ang kanyang buhok mula anit hanggang sa may batok. Mas mataas ba ang kinaroroonan ng batok kaysa sa anit? Isinagawa ng albularyo ang orasyon upang magamot si ate. Ang orasyon ba ay isang pagsasaya? Pagkatapos, mapatawasan ang aking ate, nalaman naming na may nagkakagusto sa kanyang isang nuno. Pumupunta ka ba sa isang doktor upang ikaw ay mapatawasan? Para sa ikalawa hanggang ikatlong araw. Pagbabasa ng kwentong kababalaghan. Nuno sa punso. Kwento ni April na hinalaw kay Prima 24. Isinulat mula ni Lilibet C. Agno. Naniniwala ka ba sa mga nilalang na hindi nakikita? Sa mga nilalang na tinatawag nilang engkanto? Sa mga duwende at sa nuno sa punso? Sa mga albularyo, naniniwala ka rin ba? Batay sa aking mga naranasan at nasaksihan, masasabi kong naniniwala ako sa mga ganoong uri ng nilalang sa mundo. Naniniwala rin ako sa albularyong nanggagamot sa mga sakit na hindi nalulunasan ng mga doktor o hindi na pag-aaralan ng siyensya.
Isa sa mga nasaksihan kong pangyayari ay ang kakaibang karanasan ng aking ate noong nasa elementarya pa lang siya. Dahil bata pa ako noon, hindi ko pa masyadong naiintindihan ang nangyari sa kanya. Ang alam ko lang ay may nagkagusto sa kanya na isang nilalang na tinatawag nilang Nuno sa punso. Nagsimula ito sa isang hapon, pagkatapos ng klase. Napagkatuwaan ng aking ate at ng kanya mga kaibigan na dumaan sa malawak na silong ng gusali ng grade 6. Bago sila makalabas sa lagusan, ay madaraanan nila ang isang malaking punso roon. Maraming naniniwala na ang punsong iyon ay tirahan ng Nuno. Subalit, dahil nga bata pa ang aking ate noon, ay hindi niya naisip ang bagay na iyon. Pagka-uwi niya sa bahay, ay bigla na lamang siyang nagtatatakbo, na tila takot na takot. Nagtaka ang aming mga magulang sa nangyayari sa ate ko. Kumakalma naman siya kapag nakalapit at nakayakap na kina inay at itay. Nang mga sumunod na araw, muling naulit ang pangyayaring iyon. Bigla-bigla siyang tumatakbo, namumula ang balat at bakas sa mukha ang labis na takot habang nakatingin sa isang lugar na tila may nakikita siya. Tinatanong ang ate ko kung bakit, pero umiiling lang siya at umiiyak na lang. Nagtagal iyon ng 1 linggo. Dahil sa labis na pag-aalala, kumonsulta sina inay at itay sa isang albularyo. Pagkatapos, mapatawasan ang aking ate na pag-alaman nila na may nagkakagusto sa kanya na isang nuno sa punso. Mahusay ang albularyo dahil nahulaan niya kung saan nakatira ang nuno. Nagustuhan daw ng nuno ang aking ate dahil sa kanyang buhok. Sa totoo lang, maganda talaga noon ang buhok ng ate ko. Iyon bang unat mula sa anit hanggang sa may batok. Pagkatapos ay kulot sa ibaba. Humaba ito ng halos 2 talampakan at hanggang baywang. Ginamot ng albularyo ang aking ate. Gumawa siya ng orasyon ng ilang sandali. Ito ay itaboy ang nilalang na nagkakagusto sa kanya. At para hindi na siya makabalik, kinakailangang putulin ang buhok ng aking ate. Nakapanghihinayang man, pero sinunod ng aking magulang ang sinabi ng albularyo. Makalipas lamang ang ilang araw ay bumalik sa normal ang lahat. Noong nasa 2 taon sa high school ang aking ate, muli niyang naranasan ang ganoong pangyayari. Ang nagkagusto naman sa kanya ay isang engkantong nakatira sa isang puno ng akasya. Minsan, nakita kong takot na takot ang aking ate dahil mayroon siyang nakitang isang nilalang sa kanyang tabi mismo at nakatitig sa kanya. Narinig kong umungol ang aking ate na para bang nahihirapan siyang huminga. Namula rin ang kanyang balat, isiniksik niya ang sarili sa tabi habang titig na titig sa isang lugar. Ipinagamot uli ang aking ate sa albularyong nakagamot sa kanya dati. Ginamot siya ng 2 buwan. Tumigil din sa pag-aaral ang aking ate ng 2 buwan. At tulad noon, gumaling naman siya. Para sa gawain bilang isa, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang nangyari sa ate ni April? Tama, nakaramdam ng takot at kakaibang sakit ang ate ni April dahil sa isang nuno sa punso na nagkagusto sa kanya. Ano ang ginawa ng kanyang mga magulang upang matulungan ang ate ni April?
kumonsulta sila sa albularyo at pinatawas ang ate ni April upang gamutin siya. Ano-anong kababalaghan ang nangyari kaugnay ng pagkakasakit ng ate ni April? Mahusay, bigla siyang tumatakbo, namumula ang balat at natatakot na parang may nakikita siyang nilalang. Ano-anong bahagi ng kultura ng mga Pilipino ang naipakita sa kwento? Tama, ipinakita ang paniniwala sa mga engkanto, nuno sa punso at ang paggamit ng albularyo at pagpapatawas. Nagmulto nga ba si Mang Rizal? Sino? Tama, si ate ni April. Ano? Nagkasakit ang ate ni April. Kailan? Noong nasa elementarya at high school siya. Saan? Sa paaralan at sa paligid ng bahay. Bakit? Nagustuhan siya ng isang nuno at isang engkanto. Paano? Natatakot ang ate ni April sa kanyang mga nakikita. Ano-anong bahagi ng akda ang maaari mong iugnay sa iyong sariling karanasan? Tama, maaaring iugnay ang takot sa hindi nakikitang bagay at ang paniniwala sa mga tradisyonal na paraan ng paggamot. Ang pagbuo ng tekstong pasalaysay. Ang tekstong pasalaysay. Ang pasalaysay ay isang uri ng diskursong karaniwang nagkukwento ng mga pangyayaring naganap mula sa pansariling karanasan o nasaksihang karanasan ng ibang tao. Maaari ring ang pagsasalaysay ay mula sa nabasa o narinig o bunga lang ng malikhaing pag-iisip ng gumagawa ng pagkukwento. Upang maging maayos ang pagkukwento, mainam na sundin ang mga baguhan ang tatlong bahagi ng tekstong pasalaysay, ang simula, gitna, at wakas. Para sa simula, maaaring banggitin ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga tauhan, tagpuan, o pinangyarihan, at ang suliranin kung mayroon man. Mauunawaan ng tagabasa o tagapakinig ang kontekstong pag-iikutan ng mga pangyayari sa salaysay. Gitna o katawan. Isalaysay na maayos ang mga magkakasunod na pangyayaring naganap. Gumamit ng mga hudyat o panandang diskurso upang mas madaling maunawaan ang pag-uugnay ng mga pangyayari. Para sa wakas, naglalahad ng naging kinahinatnan o resulta ng mga pangyayaring inilahad sa salaysay. Nagpapakita ng pag-uugnay o paglilinaw ng mga pangyayari. Maaaring ang bunga ay positibo o negatibo. Nalalaman ng tagabasa o tagapakinig ang nangyari sa pangunahing tauhan sa hulihan. Narito ang mahalagang mungkahi sa pagsulat ng tekstong pasalaysay. Mahalagang pangyayari, maayos at kaaya-ayang simula, gitna at wakas. Angkop na pamagat. Ang mga panandang diskursong ginagamit sa akdang Nuno sa Punso na naghuhudyat ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Mga halimbawa, pagkauwi niya sa bahay, pagkatapos, minsan ng sumunod na, araw, noong. Ang iba pang hudyat ng pagkasunod-sunod na maaaring gamitin sa pagkukwento. Mga halimbawa, pagkaraan ng ilang buwan, kinabukasan, hindi nagtagal. Balangkas ng kwento. Pangkatin ang inyong klase at gumawa ng balangkas ng kwentong Nuno sa Punso sa pamamagitan ng pagpapapuno ng mga pangyayari sa grapikong larawan.
Nuno sa punso. Simula, mga tauhan, tagpuan. Para sa katawan, pangyayari bilang 1, 2, 3, 4 at pang-5. Para sa wakas, kahihinatnan. Narito ang mga tamang sagot. Sa tauhan, ate, inay, itay, albularyo, nuno sa punso, engkanto. Tagpuan sa silong ng gusali ng grade 6, bahay at kagubatan. Para sa pangyayari, pagdaan ni ate at mga kaibigan sa silong ng gusali ng grade 6 at malapit sa puno. Pagkauwi ni ate, natakot na takot, tumatakbo at umiiyak. Pagkonsulta ni na inay at itay sa albularyo. Pagkakaroon ng orasyon mula sa albularyo at pagpapagupit ng buhok ni ate. Pangalawang karanasan ni ate ng takot mula sa isang engkanto sa puno ng akasya. Sa wakas, kahihinatnan, gumaling si ate pagkatapos magpagamot sa albularyo at tumigil sa pag-aaral ng 2 buwan. Kwento ko, dugtungan mo. Gamit ang isinapinal na balangkas ng kwentong Nuno sa Punso, tulong-tulong na isagawa ang pagsasalaysay sa kwento. Uumpisahan ng isa at itutuloy ng iba hanggang sa matapos ang kwento. Gamitin ang mga panandang diskursong naghuhudyat ng pagkasunod-sunod. Ibidyo ang inyong pagsasalaysay upang may gagamitin sa susunod na araw. Pang-abay na panggaano. Ang pang-abay na panggaano ay isang uri ng pang-abay na nagpapakita ng sukat, dami o lawak ng kilos, galaw o pangyayari. Karaniwan itong sumasagot sa tanong na gaano o ilang beses. Ipinapakita nito kung gaano karami o gaano kalaki ang isang aksyon, bagay o pangyayari sa pangungusap. Halimbawa, kalahati lang ng kanin ang kanyang kinain. Nakapaglalakad siya ng 3 kilometro kahapon. Ang dami ng trabaho ay tumaas ng 11% ngayong taon. Gumising siya ng 3 beses sa kalagitnaan ng gabi. Uminom siya ng gamot ng 2 tableta bawat araw. Suriin ang mga pahayag na ito. Nagtagal iyon ng ilang linggo. Humaba ito ng halos 2 talampakan. Gumawa siya ng orasyon ng ilang sandali. Ginamot siya ng 2 buwan. Tumigil din sa pag-aaral ang aking ate ng 2 buwan. Balikan muna natin ang salitang pang-abay bilang naglalarawan sa pandiwa. Narito ang mga pandiwa sa mga pahayag. Nagtagal, humaba, gumawa, ginamot, tumigil. Ano ang naglalarawan sa bawat salitang kilos sa mga pahayag? Ano ang isinasaad ng mga ito? Ating bigyang pansin ang salitang nang na ginagamit sa pag-uugnay ng mga salitang nagsasaad ng timbang o sukat. Ano ang pang-abay na panggaano? Tama, ang pang-abay na nagsasaad ng timbang o sukat. Gaano na kaya katagal na nilalang ang mga engkanto o nuno? Mahusay! Nilalang sila ng maraming taon na ang nakalipas. Gaano kaya kalaki humakbang ang isang nuno? Tama, siguro humahakbang siya ng 5 pulgada lang. Sa langguhitan ang mga pang-abay na panggaanong ginamit dito. Pagkatapos, bilugan ang mga salitang inilalarawan ng mga pang-abay. Kakaibang nilalang sa may bintana.
Totoong karanasan ni Ruth de Guzman, isinulat ni Lilibet C. Agno. Palaging naiiwan sa bahay si Ruth noong sila ay nasa Binalonan, Pangasinan. Namamasyal ng malayo ang kanyang asawang pastor upang bisitahin ang mga miyembro ng simbahan. Isang hapon, narinig ni Ruth na may sumisitsit ng 3 beses. Sa ibang araw naman, narinig niyang tinawag ang kanyang pangalan ng 2 beses. Tumingin si Ruth sa kanyang likuran. Wala naman siyang nakita. Sa ibang araw naman, narinig niyang tinawag ang kanyang pangalan ng 2 beses. Subalit, wala naman siyang kasama sa bahay maliban sa kanyang anak na sanggol pa. Isang madaling araw, nang magising si Ruth, napatingin siya sa may bintana at nakita ang isang malaking taong itim na itim at may napakakislap na noo at tumitingin ng malalim kay Ruth. Sa pagkakaalam ni Ruth, nagtatangkad ito ng mahigit 10 talampakan. Nabigla si Ruth at siya ay sumigaw. Nagising ang kanyang asawa at silang dalawa at nanalangin upang humingi ng proteksyon sa Diyos. Para sa ika-4 na araw. Panuto, punan ng angkop na pang-abay na panggaano ang bawat pangungusap. Nang magkasakit siya nang hindi alam ang dahilan, tumaba siya ng patlang. Dinagdagan niya ng patlang ang karne ng manok na binili upang may alay sa mga engkanto. Tumaas ng patlang ang puno ng balet. Tumaas ng patlang ang puno ng balete. Tumagal ng patlang ang pagiging matatakutin ni Ella dahil sa mga kakaibang naririnig niya sa paligid. Pinabawasan niya ng patlang ang telang ipinambalot sa alay. Buuin ang AGN chart mula sa mga napag-aralan o napagnilayan ng mga mag-aaral. Alam ko, gusto kong malaman, at nalaman ko. Para sa nalaman ko, ang mga engkanto at nuno ay maaaring magbigay ng problema sa mga taong nagugustuhan nila, katulad ng matinding takot. Ang albularyo ay maaaring makatulong sa mga taong may problemang dulot ng mga kakaibang nilalang, katulad ng nuno at engkanto. Para sa pagsusulit, tama o mali. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali kung ito ay hindi wasto. Una, ang mga kwentong kababalaghan ay palagi nating nararanasan sa araw-araw na buhay. Pangalawa, ang nuno ay isang nilalang na malahigante ang laki. Pangatlo, ang mga pang-abay na panggaano ay nagsasaad ng kulay at anyo. Pang-apat, ang mga hudyat ng pagkasunod-sunod ay nakatutulong sa mahusay na pagsasalaysay ng kwento. Panglima, ang mga bahagi ng isang teksto ay simula, gitna, at wakas. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang mali, pangalawa mali, pangatlo mali, pang-apat tama, at panglima ay tama. Sumulat ng 5 pangungusap tungkol sa mga nasaliksik mong kwentong kababalaghan. Gumamit ng mga pang-abay na panggaano. Para sa inyong takdang aralin, mayroon ka bang karanasan tungkol sa mga kababalaghan? Kung wala, magtanong sa iyong mga kakilala ng isang kwentong kababalaghang naranasan o nalaman nila. Maaari ka ring magsaliksik sa internet. Itala sa grapikong larawan ang mahalagang impormasyon o pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Maglagay na rin ng angkop na pamagat ng iyong kwento.
Narito ang grapikong gagamitin. Isulat ang pamagat, mga pangyayari sa simula, sa gitna, at sa wakas.